afternoon, good evening, welcome back sa ating channel na It's a Truck. So ngayon ay Friday morning. So malamang mapanood nyo to Saturday night. So inisip ko kasi kung wala akong i-upload sa mga susunod na araw, makatama rin na naman ako mag upload ng mga new videos. So siguro pag-usapan natin ito. So paano ba mag-alaga ng live sphagnum moss para dun sa mga baguhan at para na rin dun sa mga matagal nang nagka-carnivorous plant or may paplano mag-alaga ng sphagnum moss lang for their terrariums, no, or pwede rin sa mga landscape, no, at ginagamit rin to sa pang-topping sa mga I think bonsai, no. Pero most of the time sa bonsai bihira ako makita ng live sphagnum moss na sphagnum moss talaga. Ginagamit nila dyan green moss o java moss, pero ang tawag nila sphagnum moss. Kaya minsan kakaroon ng mga misnaming ng mga o label, maling label pagka may nagbebenta sa mga online, pati na rin sa mga garden shop. Kasi ito talaga yung sphagnum moss, yung mga ganyan. Tapos meron silang ibang ginagamit sa bonsai community, pati sa ornamental, no, sa mga orchids, ganyan. Ito yung green moss. So balik tayo sa sphagnum moss. Ngayon, ng panahon ngayon, napabago-bago ng panahon. Hindi tulad dati mga ilang buwan dire-diretso yan na no, maulan, tapos ilang buwan na mainit, no, kasi di ba, rainy season and tag-init lang meron tayo dito. So ngayon medyo nagiging extreme, no, yung ating klima. So minsan nagiging masyadong mainit, minsan naman sobrang maulan na dire-diretso na in extent na nagkakaroon na rin ng baha sa ibang lugar na dating mga hindi binabaha. So sa pag-aalaga ng sphagnum moss ngayon medyo kakaiba yung panahon natin. Ang pinaka the best advice siguro, no, na ibibigay ko sa inyo kung sphagnum moss ang gusto nyo buhayin, ay huwag kayong gagamit ng kahit anong chemical. Kasi once na gumamit kayo ng chemical, no, sa sphagnum moss nyo, like for example yung unang-una yung Maxi, no, kasi Maxi pagkain talaga yan ng halaman, ganoon din ng mga iba pang mga nagpo-photosynthesis ng mga organism, like yung sabi nila algae or fungus, sabi ng mga iba bacteria yon. Pero meron pa man, basta yung mga nagpo-photosynthesis at nangangailangan din ng mga components dun sa Maxi na meron siya na makapag-proliferate dun sa ano na yon, sa halaman na yon, o dun sa mga iba pang mga organism na yon. So ang pinakamaganda pandilig nyo syempre low mineral water, no. Kung meron kayong supply na consistent supply ng reverse osmosis, kung may mga magaganda kayong filtration sa bahay, ayun na lang gamitin nyo. Pero kung wala, tulad ko although meron akong ngayon na RO system, ang ginagamit ko pa rin talaga na major na pandilig ay yung rainwater, kasi nga puro ulan. So ayun ang ginagamit natin, at so far ay maganda yung nagiging outcome, no. So pwede rin kayong gumamit na high minerals na tubig. Actually pwede nyo ilagay ito sa mga pond ninyo, kaya lang kung yung pond niyo ay mataas yung minerals rin, ay baka hindi rin umubra. Although mabubuhay naman, kaya lang ay nga tutubuan pa rin ng algae kasama ng live sphagnum moss. Bigyan ko kayo ng example. Ito yung nasa pond natin ng crayfish nung nakaraan. So nabuhay naman siya, kaya lang yung mga babad masyado, yung bandang gitna, ayan, napanot. Tapos ngayon na lang uli nakaka-recover. So kumpara doon sa hindi babad ng mga sphagnum moss tulad na itong mga ito, ayan, no? Although iba nabawasan, pero maganda pa rin, no? Tanggalin natin ito yung mga nalaglag na sphagnum moss. So diba, dilig-dilig lang yan at hindi nyo araw-araw didiligan kung kailan lang nila kailangan.
So kung hindi naman mahangin yung lugar na pinaglagyan nyo, like for example sa loob ng bahay, yes po, pwede nyo siyang alagaan sa loob ng bahay. Basta't kahit papaano may konting liwanag na pumapasok sa bahay nyo, which is basta nyo ito lalagay syempre dun sa gusto nyo maging fresh yung air na lugar. So malamang nagbubukas rin kayo ng ilaw doon, or may reflective light galing sa mga bintana nyo. So ayan, maganda, madaling mabuhay. Ito, di ba na-harvest na natin ito noong nakaraan. Meron na naman siyang mga new heads. So ito na-harvestan rin natin ito noong nakaraan. Napakagandang tignan. Na pagkatapos mong harvestan, tinutubuan uli. Ito rin, in-harvestan na rin natin ito. Tignan nyo, may mga bagong heads. Kahit na kinalbo natin ito na talagang halos wala tayo na itirang green. So hopefully makarecover yung mga yan. Kasi ito yung nabawasan din natin to, pero konti lang. Yan lang yung dulo na bawasan natin, oh. Tapos ito na yung iba, tingnan nyo, ang kapal na. So mas maganda siya kung hindi talaga naka waterlog or water tray. So may napapaisip na naman akong idea. Ito ngayon tuloy. So ito yung sphagnum moss na nadali naman sa sobrang init, nasunog yung heads niya. So magandang example rin to na kung sakali hindi nyo nadiligan ng agad-agad, tapos nasa sobrang liwanag, halimbawa malapit sa grow light, o kaya sabihin na lang natin na dry, no? Kasi doon banda yan, no, nakalagay. So dahil doon siya nakalagay, walang mga halaman masyado doon na mga dinidiligan natin na paborito natin. So nag-neglect siya. So although mabubuhay pa rin naman to, pero matagal siya bago uli maka-recover. Ayan, no? Hindi ko nga to binawasan ng heads pero tingnan nyo na may tsura. Pero gaganda pa to. Siguro hintay lang natin ng ilang buwan. Ganda uli yan. So mas maganda kung lagay nyo siya sa yung sakto lang yung liwanag. Ayan. Tapos tanggal-tanggalan nyo na lang ng mga tuyong dahon, kasi itong mga tuyong dahon na to magde-decompose to at panggagalingan din ng algae. So ito rin, oh. Ito mga na-harvestan ko rin ito noong nakaraan. Kaya ko nga pangit na kasi nasa ilalim, na nilaglay ko rin, pero ayan, maganda pa rin. Ayan. So bakit naman kayo mag-aalaga ng sphagnum moss? Para saan ba to? So ang sphagnum moss, ginagamit natin siya sa mga pang-topping sa mga precious nating mga halaman. Kaya tayo ng mga sample. Meron kayong mga variegated. Maganda yung pang baby sa kanila. Kumbaga papahigain nyo sa yung mamahaling higaan or medium. Ayan. So maganda yung nagiging outcome pagka nilagay nyo. Matagal magkaroon ng pagkatuyo ng mga new growth or old growth, no? Like for example, etong halaman ko na to, no, halos ang binibigay lang nito 7 leaves, tapos kakaroon ulit ng bago, tapos yung bago yan buhay, tapos yung old leaf mamamatay agad. So ganun naman talaga, normal naman talaga yun, diba? So yung mga lumang leaf mamamatay, tapos new leaf, no, dadagdag. Pero in this case, kung may sphagnum moss kayo, matagal bago matuyo yung mga old na leaf na to. O, tingnan nyo, natira, tipito lang, pero ngayon tingnan nyo kung ilan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, diba? Hindi pa kasama dyan yung difference ng laki ng leaf, no? Although sa plant rin yan, yung mga factors na pag-aalaga nyo rin, pero malaki na itutulong. Tapos yung mga basal nyo, ayan, tumutuloy. Ayan, kala ko to mamamatay itong basal na to, kasi tignan nyo naman yung leaf nya no, nag-basal siya. Ganyang kaliit yung pinaka yun, no? Tapos yung sumunod, nung nilagyan ko na ng live, sabi ko may basal na may konting parang tigyawat na lumabas doon. So nilagyan ko na siya ng sphagnum moss. Pakapatong lang yan. Ganyan lang yan, oh. Ganyan lang yung patong niya.
So ayan, tumuloy na. Tapos I think itong mga to ganun din gagawin ko, kaya ako siya nilagay dito. So ito, although malaki na talaga tong halaman na to, Exderiana, lagyan din natin to ng live pagka dumating yung bago nating sphagnum moss. Pag nangangailangan kayo ng live sphagnum moss at gusto nyo makatipid, no, kay Ma'am Docena, ayan, pwede kayo sa kanya bumili. Pwede rin kayong bumili dun kay Olay Sister, minsan may mga supply sila ng live and dried sphagnum moss. Ayan. Tapos kung may mga, halimbawa, may mga propagation kayo o yung mga tulad nito na disgrasyang halaman, pwede nyo lagyan ng live sphagnum moss para kahit papaano may laban sila. Ayan. Nabunot yung ugat yan kung hindi nyo napanood yung video. So hopefully mas gumanda dito yung mga Bical Karata natin. Ayan. Anyway, balik tayo dun sa live sphagnum moss. So ano bang kung ang halaman kailangan niya na halimbawa, di ba, medium water and sunlight. Etong sphagnum moss natin, hindi mo na kailangan lagyan ng medium. Pwede mo na siyang directly itanim sa isang lalagyan without any medium. Parang eto, tingnan nyo. Ano naman po yung brown sa ilalim? Ayun yung part niya na old, parang stem niya. So parang ganito. Tapos yung ibabaw, dahil ayun yung naarawan, ayun yung tutubuan ng new growth. So ayan. So lagi nyo lang talagang tatandaan, huwag kayong maglalagay ng high minerals na water, huwag kayong maglalagay ng kahit anong chemical. At sasabihin ko na rin, huwag nyo masyadong paarawan ng husto kung gusto nyo gumanda muna. Pero once na maganda na yan, meaning yung ganito nakakapalo, unti-unti nyo i-acclimate papunta sa pulsan kung kailangan nyo ilagay sa pulsan. No? Kung kailangan lang, pero kung di naman, di ba nyo na ipulsan. No? Pero kung sakaling maging successful kayo na maipulsan yung live sphagnum moss, napakaganda. Kung maganda na yung mga gantong heads, yung mga ganyan, pag tinulusan nyo yan, wala akong may example dito kasi walang nakapulsan dito na sphagnum moss, pero kakaiba, makapal yung pinaka top nya, tapos round, no? Ibig sabihin buhay na buhay talaga. So hindi pa kasi ganun karaming sphagnum moss ko, kaya hindi ko pa magawa. Pero kung talagang maparami natin, kahit pati dun sa labas, lagyan natin ng sphagnum moss. Kasi ginagamit ko rin yan para maging inuman ng bee, since malinis yung sphagnum moss, no? So hindi rin nakakalunod sa bisang kasi yung tubig niya nasa mga foliage lang niya. So madaling inuman ng mga bees. So malinis pa, di ba, yung water source. So, hindi rin naman inumin ng bees kung hindi malinis. Anyway, so tatlo lang. Pagdating sa medium, huwag nyo nalagyan ng medium, no? Any container. So pero kung kayo gusto nyo lagyan ng medium, kasi sabihin nyo manipis kasi yung pagkaka ng heads, so lumabubuhay rin naman yun. Pero kung gusto nyo talagang lagyan ng medium, pwede nyo lagay sa sa yung mga dried sphagnum moss na binasa, no? Huwag nyo nalagyan ng perlite, mas maganda walang perlite. Alam nyo kung bakit? Kasi magiging parang messy pagka may perlite, no? So mahirap i-manage pag may perlite yung sphagnum moss. Kaya ang ginagawa ko, eto nga, although pure perlite yung medium ko, may may net para hindi humalo yung perlite doon sa light. So dito wala na akong magagawa kasi pure perlite yung aking medium dito sa taas. So ayun, no. Pwede nyo huwag nyo nalagyan perlite para hindi kayo mahirapan. Tapos doon naman sa mga nag-quit na sa paghalaman, pero gusto nyo pa rin maging dito pure yung air ng room nyo, no? Halimbawa sa office or sa kwarto, o kung may mga kamag-anak kayong may hika o nangangailangan ng mas pure air,
no, ay yung halimbawa may mga special child, no. So ayun, pwede kayo mag-alaga ng live sphagnum moss. Lagyan nyo lang sa maliit na lalagyan or mga trees tulad nito. Ayan, ako ginagawa ko pag may mga ubo na hindi gumagal, nagpapasok ako na ito, no, parang miracle pagka pinasok mo to, no, the moment na ma-filter niya yung air dun sa kwarto nyo, mababawasan na yung ubo o mawawala na talaga, no, kasi minsan nasa mga yung mga parang dust sa room, kahit nakalilinis mo pa lang parang nasa hangin siya. So ayan, lagyan nyo ng lagyan nyo ng live sphagnum moss. Tapos pagka magaling na kayo, di tanggalin nyo na. Kung gusto nyo gawin, gamitin nyo yung pagiging creative nyo. Lagay kayo ng parang setup na ganito, no? Halimbawa small garden na may mga design, no? Ayan, gamitin nyo yung material, yung live sphagnum moss. So nagiging beneficial pa yung mga terrarium nyo, di ba? So parang nagkaroon tuloy ng idea para pero ang susunod kong project ay hindi terrarium, although nasa isip ko na rin yung gumawa ng terrarium. Ang inisip ko ngayon yung mushroom pala, kasi itong mga halaman natin mahilig di ba sila sa humidity. Sabi ko, ano kayang pwedeng ipares dito? So yun, naisip ko mababalik tayo sa mushroom, kasi nakapag-alaga na tayo ng mushroom dati. At tingnan natin kung mabubuhay dito, kasi mahangin dito. Ang gusto nung mushroom medyo humid, no, at mabasa na lugar. So baka hindi dito po pwede, pero malay mo kung tumubo dito, kasi yung oyster na tumutubo yan kahit saan baka pwede dito. So mas maganda kasi mas malinis dito, madaling i-manage kaysa sa ibang lugar. Wala nakakapunta dito ibang mga tao. So I think magandang lugar to for mushroom. Kung nga lang talaga kung mabubuhay, kasi nga sobrang hangin. So yun. So ano pa bang pwede kong idagdag? So pag nagka-sphagnum moss kayo, huwag yung masyadong babad, no. Ewan ko kung paano nabuhay ng ibang mga bumili sa akin ng sphagnum moss nung naggawa tayo, diba dati bag setup. May nagawa tayo na bag na merong tubig, no, at nilagyan natin ng carnivorous aquatic plant, no, tapos nilagyan rin natin ng live sphagnum moss yung tubig na yun, no. After a year, buhay pa rin yung sphagnum moss. And after 2 years, ayun, buhay pa rin. Sabi ko, paano nangyari kaya yun, no, na laging babad pero buhay pa rin. Pero sabi naman ng iba, mga nasa lugar na halimbawa mountain province, minsan nga daw nakababad yung sphagnum moss sa tubig, no. So malay nyo, no, po pwede yun, basta napapalitan lagi yung tubig. Wag lang masyado sigurong water lag, kasi nag-aano rin ako kumbaga nag-aalangan ako na laging babad yung sphagnum moss, baka mag-algae, no. Ito nga yung mga nandito, nag-aalala ako baka mag-algae, pero inoobserbahan ko, so far so good naman. May mga dark spot dito pero wala namang ayan, laging ito yung pinaka, dito napunta yung tubig pero walang algae pa. Ayan. Parang algae lang yan pero heads ng sphagnum moss yan. Kala ko rin algae pero hindi. Ito. So malay nyo, no, pwede pala. Tingnan natin pagka tumagal pa to kung magso-survive na kung ilang buwan or taon tatagal na itong setup natin, no. So kung may interested pa kayong mga na mga information about sa live sphagnum moss, na i-message nyo lang kami, kasi medyo matagal-tagal na rin tayo nagpag-alaga ng live sphagnum moss. And I think isa tayo sa mga nanguna dati sa paano ituro sa iba pag-aalaga ng live sphagnum moss na hindi tumutubo sa ibang lugar dati, pero napapatubo na natin ngayon, no. So ito, may tinitingnan ako dito. Ito yung nababad kasama na itong nababad. Ayan, diba? Ganyan yung itsura niya. Pag nababad kasi sa hard water, ayan,
Ganyan nangyayari, nagkaka-algae. Ito yung nandoon, tinanggal natin yung trapal pond. Ito yung dati, oh. Pero binaliktad ko to para yung side na walang contamination. So huwag masyadong babahid dahil may mga dumi syempre yung crayfish. Meron din yung gapi na nilagay ako dun sa pond para kumain ng mga kitikiti. Yung nangyayari, nagkakaroon ng ganyan algae yan alam mo. Pero mabubuhay pa rin, kaya lang hindi ganun kaganda. Kung namang problema tayo sa ganito, pwede nyo na makayurin yan. Tanggalin nyo yung area na may yung pagkakaroon ng algae. Tapos gumupit kayo ng ilang heads kahit dito sa mismong tree na to. Ikalat nyo lang dun sa area na kinalbo nyo at tinanggal yung algae. Uli yan, mare-restore yung itsura. So yun lang muna siguro. At baka sobrang haba na to. Although may mga gusto pa akong i-share sa inyo. Siguro sa ibang video na para medyo may aabangan pa tayo sa susunod. So yun lang muna. God bless. And bye bye. Bago tayo pala magtapos, may experiment pala tayo ngayon. Lagyan natin ng mga iba't ibang carnivorous plant. Ito ating bug setup. Ito ay capensis na mga propagation. Maliliit yan kaya di nyo masyado siguro mapansin. Yan. So ayan yung aksidenteng tumubo sa mga ugat ng capensis. So nilagay ko dyan. Tapos nilagyan ko rin ng mga petiolis complex. Tapos may natutuyo tayong nepenthes. Nag-cuttings ako. Tinusok ko dyan. Tingnan natin kung magiging mas magandang outcome. Marami pa rin ako nilagay dito mga tulad na itong patuyo na dahil walang ugat to. Naputol ko during propagation. Hopefully mabuhay siya dahil may rhizome naman to. So sa iba may mga tubo na rin itong mga ibang tinanim natin. So ayun, no? Yun lang muna. Bye bye.